makakapulo tayo at ngayon po ay ang pag-aaral sa natin. Ngayon pong hapon ang ating pong pag-saalang-alang po sa banal na hapunan ng Panginoon. At ito ay pinag-uutos sa lahat po ng mga alagad, sa lahat ng mga mananampalataya na ito ay ating isagawa palagi bilang pag-aalala sa ating Panginoon. At yun po ang ating titignan. Ano yung dapat nating alalahanin sa tuwing tayo po ay nagsasagawa nitong banal na hapunan. Nais kong basahin ang 1 Corinthians, bagamat hindi ito ang ating text. 1 Corinthians 24 to 25, dito po na after ng resurrection ng ating Panginoon, kanya tinawag si Apostol Pablo at kinausap siya, tinuruan siya kung ano yung mga tinuro ng Panginoon sa mga alagad nung siya nabubuhay pa. Ganon din ang itinuro ng Panginoon kay Pablo nung siya ay muling nabuhay. At ito ang sinabi na tinanggap ni Pablo sa kanyang sulat sa unang Korinto, kabanatang 11 at mga talatang 23 hanggang 25. Basahin po natin ito. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay lumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. At napakalinaw po ang karugtong, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Then 25, sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So ating tinatanggap, sa tuwing tayo'y nagsaalang-alang ng banal na hapunan, tinatanggap natin ang kamatayan ni Kristo. At ano ang kahalagahan ng kamatayan ni Kristo? Ito po ang ating pagbubulay-bulay ngayong hapon. Ay nais kong buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 23 upang ating tignan ang isa sa mga bahagi na ang dakilang kamatayan ng Panginoon para po sa ikaliligtas ng mga makasalanan, mga taong pinili ng Panginoon tungo sa kaligtasan. Basahin ko po ang Lucas chapter 23, 39 to 43. Ito po ang sinasabi. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit sinaway siya ng isa at sa kanya sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayong hatol ng kaparusahan, tayo ay nahatulan ng matuwid. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, subalit ang tao ito ay hindi gumawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot ang Panginoon. Sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Tayo manalangin. Panginoon, patignan namin ang kasaysayan ito. At narito kami, dahil kami po'y bunga ng inyong pong kamatayan, bunga ng inyong pong biyaya na kami maligtas sa pamamagitan ng inyong gawa sa krus at hindi sa amin. Ngunit, saliwain niyo pa po muli upang makita namin ang tagakilala ninyo at makita natin namin ang mga kahinaan namin. Magligtas kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng mensahe ito, ng kasaysayan ito, paano yung niligtas ang inyong mga tao mula sa
kamatayan at kasalanan. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. May nagsasabi, at ito'y katotohanan, na ang Biblia mismo at maging yung mga nasa mental health professions, sinasabi nila ang pinakadakilang needs o pangangailangan ng tao is to be loved. Ang siya'y ibigin at maibig. So therefore, love is security. Love ay seguridad. Now, alam natin, insecurity sa buhay, ito yung pinakapangit at pinakamasamang bagay sa buhay ng isang tao. Sapagkat maaari ka nitong takutin, maaari ka nitong hiyain sa iyong pakikipagrelasyon, maaari kang siraan ng loob, siraan ang iyong pananagumpay para hindi maging katanggap-tanggap sa harapan ng tao at mismo sa harapan ng Diyos. Now, feeling acceptance and security ay napakahalaga po pagdating natin sa relasyon sa Panginoon. Napakahalaga po. At ito pong kasaysayan dito, ito isang madramang pangyayari na may kaugnayan sa kaligtasan sapagkat dito, bagamat hindi binanggit ang salitang pag-ibig, ito'y paglalarawan ng pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanan tulad natin. Kaya ang ating pong pamagat ngayong hapon, pag-ibig, isang salita ng katiyakan. Pag-ibig, isang salita ng katiyakan. Na wala ng pinakamataas at pinakadakilang magatanggap na isang tao maliban doon sa mga taong naglatag ng kanilang tiwala sa Panginoon na ating tagapagligtas. Ito yung kanyang kapuspusang kaligtasan sa buhay at sa kamatayan. Napakadakila nito. Ang sumampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ito yung kapuspusan ng iyong kaligtasan dito sa buhay, maging sa kamatayan. Ito ang dapat matanggap ng sino mang tao. Sa totoo, dito po sa sinabi ni Jesus Christ, sa isang tulisan, sa verse 43, ito yung pananalita ng pag-ibig, biyayang katiyakan. Nang sabi ng Panginoon, sa verse 43, at sumagot siya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa ibang salita, kung aking titignan ang kabigatan ng pangusap ng Panginoon, tinitiyak ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yan po isang dakilang pag-ibig na walang pag-alilangan at hindi dapat pag-alilanganan sapagkat ang sino mang sasampalataya kay Kristo, ngayon din, isasama sa paraiso. Kaya dito po sa ating teksto, sa isang madramang pangyayari ng katubusan, makikita natin dito ang tatlong kapayagan. Napakalinaw na maalinaw natin ang dakilang pag-ibig dito. Una, dito may kita natin ang batayan ng kaligtasan. Paano maliligtas ang isang makasalanang tulad mo, tulad ko. At ikalawa, dito din natin maalinaw ang kahulugan ng kaligtasan. Ano ba itong kaligtasan ito? At ikatlo, napakalinaw pong maalinaw ang dapat isaalang-alang para sa kaligtasan. So simulan natin sa una, ang batayan ng kaligtasan. May dalawang pananaw dito na mahal nating bigyan ng pansin. Una, yung maling pananaw at yung tamang pananaw. Na pag sinabing, kailangan dito ang seguridad. Dahil ang insecurity, ito yung pinaka-worst thing in life. Kaya nga, mayroon pong mga tao na sabing ligtas sila, pero hindi sila tiyak. Yan po ang maling pananaw. Una, sila ay gumagawa ng mga rituals, mga karagdagang katungkulan, pagsisikap ng tao, sapagkat hindi sila nakatitiyak at hindi malinaw sa kanila kung paano sila tinanggap ng Diyos. Kaya kailangan silang magsikap ng mga gawaing ritual upang sila ay maging katanggap-tanggap sa Diyos.
Marahil isa sa atin dito, kung ilan sa atin dito, ito pang paniniwala mo. Para maligtas ka, para matanggap ka ng Panginoon, kailangan gumawa ka ng mga bagay na pabor upang ikaw ay kahabagan, kaawaan, at ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Tulad halimbawa, yung mga rituals na binyag. Kailangan binyagan para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Maging di sa mga nasabing mga Kristiyano, kailangan mo magpabautismo. Bakit? Para maging katanggap-tanggap ako sa Diyos. Bautismo po ng pastor yun. Yun yung ganung klaseng paniniwala. Sa komunyon, kailangan ikaw ay makiisa sa komunyon o sa misa. O di kaya, higit pa, membership. Kailangan ko maging miyembro para ako'y matiyak na ligtas. Mayroong mga rituals na dapat gawin. Ang tao ito, sa totoo, pagdating sa pag-ibig ng Diyos, tinatanggihan ang ganung klaseng paniniwala. Ikalawa pa, na dapat gawin ng isang tao para magkaroon ng pabor sa Diyos, dapat maging relihiyoso ka. Kailangan talagang kitang-kita sa iyo ang pamumuhay na ikaw ay talagang naniniwala sa Diyos. Ano yun? Maging tapat ka lang sa pagsamba. Yan. Gawain relihiyoso yan. Bakit ka naging tapat dyan? Bakit napaka-martir mo? Kailangan ko Dahil para ako'y tanggapin ng Diyos sa langit. Laging nagsisimba, laging nananalangin, namamanata, tuwing Biyernes, 100 panalangin, o 1,000 panalangin, dahil hinakala, dapat gawin mo ito para ako'y maging katanggap-tanggap sa Diyos. O di kaya, pagkakaroon ng ministry sa church, kailangan maging membro ako ng choir, kailangan ako'y maging membro ng sa mga instrumentalist para maging pabor ako sa Diyos. Yung po yung pagiging religyoso. Ang kanyang paniniwala sa Diyos na papatay sa kanyang magagawa sa mga bagay na pang iglesia. O di kaya, kailangan lakihan ko ang aking love offering dahil kailangan talaga Bagamat na sinasabi talaga, it is more blessed to give than to receive. Pero ang context doon, hindi po sa giving yun. Kundi, giving ng life ng pastor sa mga flocks. It is more blessed na i-offer ko ang aking buhay alang-alang sa buhay ng mga kapatid. Hindi po tungkol sa pera yun. Pero the principle remains na pwede natin gamitin din sa pagkakalo. Pero, ang taong itong ililigtas ng Panginoon, wala siyang maibigay. Wala siyang maibigay. Hindi niya magawa ito. At ikatlo, dapat daw maging respetado ng tao. No? Kaya, ang sabi ng isang kandidato ngayon, education daw ang solusyon sa problema ng kahirapan. Marami po ang nasabi nga, dahil ang education daw nagpapataas ng antas ng tao, so magiging respetado ka. So may pabor sa Diyos, ang sabi nila. To be respected, ay magkaroon ng pabor sa Diyos. Pero ang tao ito, nang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ko sa iyong kariyan. Hindi po siya respetado. Membro po siya ng mga akusaya. Membro siya ng mga terorista, mga kapatid. Tulad lang ni Barabas, Tulad ni Barabas. Sa Mark 15:7, maring membro siya ni Barabas dito Ang sabi sa Mark 15:7, mayroong isa na kung tawagin ay Barabas, na nakakulong kasama ng mga mag-iimagsik, terorista, na sa panahon ng pag-iimagsik ay pumapatay ng tao. Kaya tinawag kriminal ito, dapat pamamatay tao sa hindi siya respetado. Na kung pagiging respetado ang dahilan para maligtas ang tao na sa langit, ay wala po itong tao ito, basura ito. Kaso nga lang, hindi yun ang patayan. Hindi patayan. Itong tao ito, kanina lang, nilibak niya ang Panginoon. Kasama siya, sabay ng kanyang katabi, na, ikaw tagapagligtas, iligtas mo kami. Kaya makikita natin sa Matthew 27 verse 44. Sa sulat naman ni Mateo. Sa gayon ding paraan ay inilapustas siya ng mga tulisan. Kasama siya. Inilapustas siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya. Kanina lang, ilang minuto lang lumipas, kasama itong nanunulig sa ating Panginoon. Hindi siya respetado. Ngayon, kung respetado siya,
maaari siyang matanggap sa langit. Kaso nga lang, hindi siya respetadong tao. Pero, tinanggap siya ng Panginoon. So, ang batayan po ng kaligtasan ay hindi po sa pagiging mabuting tao, may ginagawang ritual, mayroong ginagawang pagpapakita ng reliyon at pagiging respetado. Ano po yung tamang pananaw? Tignan natin ang tamang pananaw. Hindi ko na ipapaliwanag ito sa atin ng malaliman dahil alam kong ito yung unawa natin. Pero magbibigay lang tayo ng ilang pananaw. Sa tamang pananaw, wala sa anumang katangian o sa anumang gagawin at magagawa ng tao ang kakayanan ng tao para siya ay iligtas ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyayang kaloob ng Diyos doon sa mga taong hindi karapat-dapat bigyan, tulad ng mga kriminal, tulad ng mga bigi. Diba? Marami po ang nagja-judge sa mga bigi. Bigi ba o bigay? Bigi. Bisaya talaga ako eh. Bigi. Parang pronunciation, parang Bisaya talaga yan. Maraming nagja-judge. Isa sa ating mga kapatid na masahol pa sa hayop. Pero hindi dapat tayo mag-judge ng gano'n. Maling pa rin natin yung mga tao niya. But judge what they do. At ihusgahan yung kanilang kasalanan ginagawa. Pero tanggapin natin ang kanilang pagkatao. Makasalanan sila. Pag may pumasok dito ang kriminal, sampun, nagpapatay, anong gagawin natin? Uy, lumayos ka! Kriminal ka! Hindi, tatanggapin natin eh. Kasi kailangan niya ng maligtas. Bulgar ang kanyang pagiging kriminal. Mamamatay tao. Pero pag pumasok dito, mabait. Pero napakasinungaling, yumaman dahil sa pagsisinungaling. Uy, rekan ka, dito ka sa upuan. Hindi. Tatanggapin din natin siya dahil isang makasalanan. Yun ang paraan ng kanilang pagkakasalanan. Ako, no? Sinungaling. Matapobre. Yun ang aking pagkamakasalanan. Bagamat ako'y mabait. Pero mga Becky, nagtatin yung kanilang pagiging makasalanan. At gumagawa sila ng kasalanan. Dahil hindi sila respetado, hindi pa sila karapat-dapat sa langit. Ang pagka-judge ko, para sa akin, bilang pastor, hindi sa public, kundi din sa church. Dahil ang mga nakikinig sa akin, nakakaunawa kung yung biyaya ng Diyos at kasalanan ng tao, hindi sa publiko. Dahil pag sa publiko, buong mundo kalaban ko. Paano pa ako makapag-share ng gospel? Diba? Kailangan dito wisdom. Now, hindi ko may natulang si Manny. Hanga kay Manny na tinindigan niya talaga. Yun lang, para sa akin pagkakamali, hinatulan niya na mas masahol pa sa hayop. Kasi lahat tayo hayop talaga pagdating sa kasalanan. Masahol pa tayo sa hayop. Diba? Yung mga aso, nagpapakain niya. Mga tao dito, isang nanay at bata, pinagpupukpok sa ulo, diba? Gawan ng hayop yan. Pero pinaglalaban niya ng mga human rights. Yung mga kriminal na gano'n. Ibang tayo ng topic. So, yung tamang pananaw, wala sa tao, wala sa ginagawa tao, kundi nasa biyaya, pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ang ating dapat ilapat sa sino mang makasalanan. Ang Diyos ang namumuhi sa kanilang kasalanan. Siya may karapatang humatol at hindi tayo. Tayo bilang mga tao, ipairal natin ang pag-ibig ng Diyos upang sila'y mabagilan natin ng mabuting balita ng kaligtasan. Yun ang John 3:16, di ba? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever, sino yung sasampalataya? Ito yung naliwanagan. Ito yung mga nakarinig ng pananampalataya, ng mabuting balita. Kaya sila po ay sumampalataya. Now, kung walang katangian, kakayanan ang tao para makapasok sa langit na makakasama ni Jesucristo,
malinaw, ang kaligtasan ay biyaya lamang. Biyaya lamang. Pag-ibig ng Diyos ay biyaya lamang. Ang kaligtasan ay hindi kinikita o hindi pinagtatrabahuhan. Ito'y tinatanggap na kaloob ng Diyos dahil sa kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kaya nga, Ephesians chapter 2, verse 8, napakalinaw po ngayon. Nang sabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Pero kung sinusunod yung rituals, sinusunod yung obligasyon ng isang relihiyon na maging relihiyoso ka, at kailangan maging respetado ka para maging katanggap-tanggap sa Diyos. No? Huwag niyo akong mamalhin doon. Kailangan tayo maging respetado. Kailangan natin yun. Pero kung yun ang basis natin, para tayo bigyan ng pabor ng Diyos, nagkakamali tayo. Kasi kawawa naman yung mga hindi respectable na mga tao. Pero sumasampalataya sa Panginoon. So ito po ay biyaya. Yan po ang batayan ng kaligtasan. Ikalawa, ano ba ang kaligtasan? Well, alam din natin ito. Kaligtasan, siyempre, maligtas ka muna sa kapahamakan, bumanan, kasalanan. Pero, ano ba yung dapat natin ipakita sa mga tao? Ano yung ipinapakita ito ng Panginoon? Ano yung pinapakita ng isang kriminal dito? Now, masabi sila na mayroon silang kulang ng assurance dahil hindi malinaw sa kanila ang ginagawa ng Diyos sa kanilang kaligtasan. Kaya nga napaka-importante po yung membership class kasi hindi natin tinatawaran ng inyong faith. Naniniwala kayo. Yes, tama yun. Ang batayan lamang ng kaligtasan ay pananampalataya. At ang pananampalataya niyan, kaloob ng Diyos yan, biyaya. Pati yung kaligtasan ay biyaya. So wala sa atin. Paano mo nalaman yan? Kailangan natin dito ang malalim pang pag-aaral. So kailangan natin ng pag-aaral talaga, lalo na pagdating sa membership class. Marami po ang hindi secure, wala siyang assurance ng kanyang kaligtasan dahil kulang sila sa kaalaman tungkol sa ginagawa ng Diyos sa kanilang kaligtasan. So ano ba ang kaligtasan batay rito sa ating Isaiah? Basahin natin verse 23. Verse 23, ganito po ang pagkakasabi. At sumagot siya doon sa isang kriminal sa verse 42, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. At sabi ko sa New King James Bible, Jesus told him, I tell you with certainty. Now, sinasabi ko sa iyo ng may katiyakan, today you will be with me in paradise. Tingnan po rin yung mga pronouns dito. You, me, you. Ibig sabihin, mayroon silang, that time, mayroon silang intimate, personal relationship. So therefore, ang kahulugan una ng kaligtasan ay ito'y personal relationship with Christ. Hindi ito relihiyon o mga kumpol na mga panuntunan ng relihiyon na dapat sundin. Alam niyo po, pinakamarami pong kumpol na mga, kung tawagin yan, mga kautusan ng relihiyon, walang iba kundi ang relihiyong napakalaki na yun. Kailangan kang mapinyagan dahil kung hindi ka mapinyagan, wala kang kasiguruhan sa langit. Hanggang bimbo, hanggang saan lang yung bata? Sa bimbo? Ano yun? Bimbo. Pagka kayo hindi kasal, wala rin kayong katiyakan ng kaligtasan. Dahil dapat kasama yung ordinansa na yung kasal. Kasama yan sa ordinansa. Ang dami pong dapat gawin ang tao. Kaya nag-miss ka ng salon, wala kang sigurado. Kaya hindi natin mapaghawakan ang kauturuan ng tao.
Kailangan dito unang-unang personal relationship with Christ. Ito isang kahanga-hangang relasyon kay Kristo. Alam mo bakit hanga-hanga? Ang nakakain mo, nakabitin yung kriminal na yun. No? Wala siyang may bibigay na magagandang gawa para hangaan siya ng Diyos, paboran siya ng Diyos. Kani-kanina lang, inusig niya ang Panginoon, nilapastangan niya. Pero sabihin niya, Jesus, remember me. Sabi niya, alalahanin mo ako. Pero sabi ng Panginoon, tinitiyak ko sa iyo ngayon. Ikaw, ako, magkakasama sa paraiso. Doon pa naman, mayroon lang attachment ang criminal na yun at ang Panginoon. So, ang isa pong Kristiyanong naligtas, huwag natin sabihin, magiging batayan natin ito. Saka na lang ako sasampalataya pag malapit na akong mamatay. Hindi lang based doon. Ang ating pong batayan ng kaligtasan, hanggat ngayon, today is the day of salvation. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero kung hindi pa tayo mamamatay, mag-grow tayo sa ating salvation. Tayo'y nagiging katulad kay Kristo. Yun yung personal relationship with Christ. To be like Christ. Hindi yung tumanggap ka last 10 years ago, tapos pinabayahan mo ng relasyon mo. Hindi yun. Ang sabi nga, biyaya at kapayapaan ay sumaglana sa iyo. Yung ating Sunday school. So, nagsimula dito, sa buhay ngayon, ang kaligtasan, magtatapos ito sa walang hanggan. Kaya mo yun? Today, you shall be with me. You shall be with me in paradise. Beginning today, in this life, habang ikaw ay nakabayubay sa cross, kasama na kita. Kasama kang nagdurusa ko at kasama ka sa aking glory sa kalyaan ng Diyos. Kaya nga sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5, ang sino mang na kay Kristo, nalagkat ba ang bote? Hindi, sabi ko din ako. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang na kay Kristo, isa siyang bagong tao. Doon sa pagkakapako nitong tao ito, hindi nagbago itsura niya. Nakapako pa rin siya. Kahiya-hiya pa rin ang itsura niya. Hindi pa rin siya matanggap ng mga tao. Pero sa mata ng Diyos, man, isang bagong dirigna. Dahil mayroon siyang personal relationship with Christ. Kaya sabi ni Paul, sa Galatians 2:20, it is I no longer live, but Christ lives in me. And the life that I have now, I live by faith. Namumuhay sa pananampalataya, nag-grow every minute sa kanyang buhay para maluwalhati si Kristo. So, it is a personal relationship. And secondly, ang sabi rin, today, you shall be with me in paradise. It is a present relationship. Present po, relationship. At ang relation nito, presente ngayon, active patuloy pa hanggang sa pagdating natin sa pag-uwi sa Panginoon. Ngayon din, makakasama kita. Hindi po hulugan ang pagpapatawad ng Diyos. Hindi hulugan ang pagtanggap ng Panginoon. Bumaba ka muna at magpakita ng kabutihan doon sa nanay mo. Hinura mo kahapon, bumalik ka muna roon. At wala nang time yun eh. Pero inasyon ng Panginoon ang kanyang love that today, you shall be with me in paradise. Present relationship po ang ipinibigay ng Panginoon. At ang pagkikipagrelasyon kay Kristo, ito ay lumalago kung tayo'y nabubuhay pa. Pag namatay tayo, continuous pa rin ang relasyon tayo. At hindi lamang personal relationship and present relationship, but it also a perfect reality ng relationship. Perfect reality. Ang sabi diyan, today you shall be with me in paradise. Paano siya makapunta sa paradise kung hindi perfect yung binigay na statement ng Panginoon? Kung hindi perfect yung love and grace na binigay sa Panginoon, bagaman isang kriminal, bagaman isang tumulid siya sa kanila a minute ago. But you shall be with me in paradise.
paradise. At tayo rin. Kailan ka ba tumanggap sa Panginoon? Kailan ka niligtas ng Panginoon? Nobody knows. Ako nung araw, alam ko kung anong date. Nung araw nung ako Pentecostal pa, December 5, 1987. Yun ang aking alas 3 ng hapon. Sabi ko ba yun? Kaya doon, simula noon, pinamuhay ko talaga. Pero marami akong nalaman noon at nagsasaka na po ng aking insecurity. Paano? Kailan gawin ko lahat ito? Kailan lahat ginagawa? So ang aking pagiging Kristiyano at those times, talagang religiously faithful ako noon. Kahit walang pera, maglalakad kami mag-asawa para lang makapag-Bible study kung saan. Nangungutang kami, sinasama ko sila si Au para kumanta, para sumaganda naman ang aming Bible study. No? Yung aking singer mo, si Au, yan ang leader. Saka yun, kapatid niya. Pero alam niyo ba kung anong sikreto niya, mga kapatid niya? Mga manang niya nung araw. Sa Katolik ko yan. Pero by the grace of God, isinatabi yung kanilang ginagawa religyoso. Kundi tinanggap sila, tulad sinabi ng Panginoon, "Today you shall be with me in paradise." Personal relationship, present relationship, and perfect reality relationship. So yun yung una. Andun yung, ay kalawa, ang kahulugan ng kaligtasan. Then thirdly, ang mga dapat isalang-alang sa kaligtasan. Mayroon tayong dapat isalang-alang dito. Makikita natin sa buhay ng kriminal na ito, ano yung isinalang-alang niya para siya makatiyak na siya nga ay papa. Hindi niya alam. Pero sa kanyang ginawa, tiniyak ito ng Panginoon, "Today, you shall be with me in paradise." Pero sa panahon natin yung pastor mismo, pag sumunod ka sa sinner's prayer, sasabihin ng pastor, "Today, you are saved. You are a Christian." Mahirap yun. Sa pagiging Kristiyano kung totoo, it is God, ang Diyos talaga, nagbibigay sa iyo ng assurance. Unang-una, sa ating ngayon, na hindi nakapako sa krus, hindi alam din. Pero maaari natin pagtuloy ng aral kung ano yung ginawa nitong tulisan nito. Ito dapat natin gawin. Ang tulisan na ito, hindi niya inaakala na siya maliligtas at that time, pero naligtas siya dahil sa kanyang isinaalang-alang. Ano yun? Unang-una, naunawaan niya ang kanyang pangangailangan. Naunawaan niya ang kanyang pangangailangan. Verse 40. 39. Ang sabi sa 39, patuloy siyang pinagtatawan ng isa sa mga kriminal. Pero sa Matthew, dalawa sila. No? Nagtatawa kay Jesus Christ. Pero dito, siningil out ni Luke kung sino talaga yung grabe. Patuloy siyang pinagtatawan ng isa sa mga kriminal na ipinako. Bakit po? Isa na lang. Iba na yung puso ng Sen. No? Na-realize niya ang kanyang needs. Kaya sabi dito, na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero ang isa, sabi niya, subalit sinaway siya ng isa. At sa kanyang sinabi, hindi ka pa natatakot sa Diyos. So therefore, assume mayroon na siyang fear of God. Assume mayroon na siyang takot sa Diyos. At ang sabi niya, yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Mayroon tayong hatol sa ating kasamaan. Pero sabi sa 41, tayo'y nahatulan ng matuwid. Talagang tama, matuwid yung hatol ng dalawang kriminal ito, pati isang kriminal, dahil sila isang makasalanan. Sila yung makasalanan. At ang sabi niya, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang tao ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Ano pong i-imply dito? Unang-una, nangangailangan, naunawaan ng tao ito, kailangan niya si Kristo. Isa siyang makasalanan. Isa siyang karapat-dapat sa parusa sa impyerno. Inaamin niya dyan. At sinabi niya, itong tao ito ay walang kasalanan. Ito ay banal. Kaya pagkasunod doon, agad siyang nag-confess, Jesus, alalahanin mo ko pagdating sa iyong kaharian. Di ba yun ay isang
bagay na isaalang-alang natin. Hanggat wala tayong pag-accept ng ating totoong kalagayan at hindi natin kailangan si Kristo, wala tayong maasahan. Isang biyaya po yung makilala natin ang ating sarili na tayo'y makasalanan at karapat-dapat sa impyerno ng apoy. Isang biyaya dyan. Marami pong mga relihiyoso na hindi na kayang tanggapin na sila'y makasalanan. Ang alam nila, sila'y tama, sila'y matuwid, sila ay malapit sa Diyos, sila ay nasa Diyos. Pero kaya hindi na makita ang kanilang needs. Hindi nila isalang-alang ang kanilang pangangailangan sa Diyos. So hindi tayo makaunawa sa Diyos sa Kanyang pagliligtas sa atin hanggat hindi natin inaming tayo'y guilty. Hanggat hindi natin inaming ako'y guilty. Now, mga kapatid, ilang taon na tayong umaten, nakikinig ng mensahe na laging nahatulan ng ating sarili na tayo makasalanan. How many of us admit that we are guilty before God? Wala eh. Bakit? Bulag pa tayo sa katotohanan. Hindi mo pa nakita ang iyong need. Pero ang tao ito, biyaya ito. Dahil namulat siya sa kanyang pangangailangan. Ikalawa, naunawaan niya na doon pa lamang sa sandaling yun kakatagpuin siya ni Kristo. Bakit? Nakit lang nila eh. Kamay lang pagitan, di ba? Pero hindi. Nakita nitong criminal nito na ito ay isang holy, isang taong holy. At kung ito'y holy, ayon sa narinig niya na ito ang Savior, so mayroon siyang paniniwala na siya ay Savior at katatagpuin siya sa kanyang kalagayan ngayon. Kaya sabi niya sa verse 42, Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaya. Ito yung kahilingan. Yung kahilingan nito, nung isang makasalanan ito, hindi ito bukang bibig, hindi sumunod sa sinner's prayer, kundi bunga ng kanyang conviction na sila'y makasalanan at sila'y dapat matuwid lamang na hatulan ng kamatayan sa impyerno at matuwid ang kanyang conviction na this man is a Savior at kailangan ko siya. Kaya ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa kalihan. Yun yung kanyang kahilingan. Talagang buong puso yung kahilingan niya. Sapagat nahayag dito ang kanyang tiwala kay Kristo sa kahilingan ito. Nahayag dito na ang taong ito, si Jesus, ay isang inosente at hindi makasalanan. At walang sino mang makasalanang tao maaaring magligtas ng kanilang kaluluwa maliban sa isang Diyos na tao na walang kasalanan. So, ang kanyang conclusion, this man is my Savior. Kaya ang kanyang confession, Jesus, remember me. Alalahan mo. Kaya dito makikita natin na unawaan ng guilty sinner nito na kailangan niyang tagapagligtas. Na siya siyang guilty at unawaan niyang hindi siya bibiguin ng Panginoon kapag inamin niya. At hindi sa dito. Ano sabi Jesus Christ? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kumbaga sa atin, mga magulang, pag nagsalita tayo na gusto natin maniwala ang ating anak, tinitiyak ko sa iyo. Ngayon din, sasama kita sa paraiso. So sa ating meditation, huwag nating alisin ang dakilang biyayang ito. Ang isang dramatic na bahagi ng kaligtasan sa atin. Kung paano tayo niligtas ng Diyos, makikita natin na sa ating sarili doon sa dalawang kriminal na ito. Either ikaw lalong tumigas ang puso mo, o di kaya ikaw ngayon ay talagang na-convict na kailangan mong isuko ang buhay mo sa kanya. Pagdiwala. So, sa ating pong pagtanggap ng elemento, bagamat yan ay elemento, mga simbolo lang yan, hindi yan makapagliligtas, ay inilalagay mo sa iyong puso ng katotohanan ng katawan ni Kristo ang siyang nabayubay sa krus. At ang sino mang
kumuha ng kanyang katawan o sumampalataya. Sino mang tao sumampalataya sa katawan ni Kristo na tagapagligtas, siya iniligtas. At sino mang sumampalataya sa dugo niya ng tumagas, siya mapapatawad sa kanyang kasalanan. Kaya po, ang banal na bulan ay isang pinag-uutos ng Panginoon. Alalahanin ito sa tuwing ginagawa. So, magkaroon tayo ng tamang pananaw kay Kristo. Kaligtasan ay matatanggap na yun. Hindi bukas. Pagulan tayo. Ngayon agad. Kung iyong papasailalim ang iyong buhay kay Kristo. Today, you shall be with me in paradise. Akala niyo ba ang isang magandang balita rito? Ang kaligtasan ay laging nakalaan sa mga taong handang magsisi at sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Tayo na lang.